Gusto ko namang banggitin ito sa mga OFW na nakikinig ngayon dito. Ito yung caregiver burnout syndrome. Masakit pag ikaw OFW. Kasi you care for someone else's parents while you are worrying about your own parents in the Philippines. Sila may pasyente, ikaw may anxiety. Sila may doctor's appointment, ikaw may guilt. Sila may day off, ikaw hindi ka makatulog sa pag-aalala. Tapos habang nagpapadala ka, minsan naririnig mo, ay kulang pa. Kailan ka uuwi? Ang layo mo kasi. Pero, ano sabihin mo? Kasi ikaw yung inaasahan. Nag-i-stay quiet ka na lang. Huwag na lang. Kasi sasabihin mo, mahal ko kasi sila. Eh, paano yung pagmamahal mo sa sarili mo? Hindi ka naman nagdadamot. Meron tayo sa Pilipino na sinasabi natin na martyr myth. Let me break this to you gently, no? Hindi requirement sa pagmamahal ang pagdurusa. Hindi mas holy kung ikaw ay pagod na pagod. At hindi ka mas mabait kung hindi ka nagpapahinga. Pwede ka namang magmahal without dying inside. Kaya minsan, naiisip natin, if you love someone, I must sacrifice everything. Ay, hindi. Hindi dapat ganun. Sacrifice plus zero rest. Ano kasunod nun? Galit. There's resentment. Resentment plus zero boundaries. Ang susunod dyan, emotional collapse. Hindi na yan love. Eh, yan na yung sinasabing martyr myth. Kasi pwedeng sirain yan yung mental health. At lalo na kung OFW ka, tapos wala kang masabihan, nagkakaroon ka pa ng trials and tribulations sa trabaho, nakakasira ng mental health. Ito na yung ripple effect. Kapag burnout ka, nagiging irritable ka, di ba? Short-tempered, withdrawn, parang ayaw makipag-usap, ayaw mong lumabas, tahimik ka. Sa trabaho, papansin mo, madali kang maupindi, konting bagay lang. Tapos, emotionally exhausted ka. Anong effect? Yung mga relationships mo, whether personal or work-related, nagsasuffer yan. Nagsasuffer din yung marriage. Kapag hindi ka marunong mag-pacing ng sarili mo, magkakaproblema. Again, double whammy. Bibigay ka, apektado yung inaalagaan mo, yung asawa mo, at ikaw din. So, double whammy. Eh, paano kung may anak pa kayo? So, kinakailangan as caregiver, you know how to pace yourself. Your patience sa mga anak mo, they suffer. Kapag gano'n na, parang mawawalan ka na ng kakampi. Nawawala na sila sa'yo. Ayaw nilang lapitan ka kasi lagi kang masungit. Anong magsasuffer? Your self-worth. Sa bagay, hindi mo naman fault na ma-burnout ka, pero kailangan mong ma-recognize na burned out ka na. And so, what do you do kung nababurnout ka? Ipahinga mo. Quick test. Paano mo malalaman kung nababurnout ka? Tanungin mo yung sarili mo, ha? Pagod ba ako o ubus na ako? O kaya, mas madali ba akong mairita ngayon? Naninigaw ba ako lagi? Ganun na ba ako ngayon? O tanungin mo. Kung hindi mo maalam na, kasi hindi mo tanungin mo lang yung kaibigan mo. Sigaw ba ako ng sigaw? Masyado ba akong masungit? O kaya, wala na ba akong gana sa sarili kong buhay? Eh, yung mga dati kong gustong gawin, hindi ko na ginagawa. Parang wala na akong gana sa buhay ko. Tapos, pag nagpapahinga ba ako, nagigilty ako. Nawawala na ba ako sa sarili ko? Parang, hindi ko na alam kung sino ako. Para ang tao mo doon, lutang. Eh, yung mga questions na yan, itanong mo sa sarili mo. At kung hindi mo alam, may duda ka pa, itanong mo either kung sino yung nakakakita sa'yo. As a feedback, pag ang sagot oo, it's time to stop doing what you're doing. Kasi alam mo nangyayari, sinusunog at napiprito na yung nervous system mo. Nangyayari dyan, apektado na yung buong pagkatao mo at ang yung brain. Lahat na yan, sisirain niya na yung buong katawan mo at pati yung utak mo. Ang importante, i-recognize mo na na-burnout ka. Kailangan kong mag-reset o magpahinga kahit konti lang.